Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression Mirasol habang lumakas naman at naging tropical storm ang bagyong Nando. Huling namataan ang mata ng bagyong Nando sa layong 1,175 kilometers, 1,175 kilometros silangan ng Central Luzon. Taglay ang lakas na hangin umabot ng 65 kilometro bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso nito umaabot na ng 80 kilometro bawat oras. Mabagal itong kumikilos pa northwestward. Yun ang problema. Kapag mabagal po ang pagkilos ng bagyo, nakakapag-ipon ng lakas, nakakaipon ng tubig. Ayon sa Pag-asa, wala pang direktang epekto si Nando sa lokal na lagay ng panahon sa susunod na 48 oras. Dagdag pa ng Pag-asa, magsisimulang maramdaman ang malakas na pagulan sa Linggo. Hanggang Lunes, epekto ng Southwest Monsoon at Tropical Storm Nando. Palalakasin ni Nando ang Southwest Monsoon habang papalapit ito ng landmass at maaaring magkaroon ng Signal Number 1 sa Hilagang Luzon sa araw ng Sabado. Hindi rin ninaalis ng Pag-asa ang posibilidad na maging super typhoon si Nando. Maaari itong maglandfall sa Babuyan Island sa Lunes o Martes bago lumabas ng Philippine Area of Responsibility Martes ng hapon o dili kaya sa dakong gabi. Pero si Dan Villamil mula sa Pag-asa kasama na natin. Dan, good morning! Yes po, good morning po Sir Angel at sa ating mga taga-subaybay dito sa DZRH. Huling namatan itong sentro ni Bagyong Nando kaninang alas 4 ng umaga sa layo 1,075 kilometers silangan ng Central Luzon. Lumakas pa ito pero napanatili yung tropical storm category. May taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 75 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 90 kilometers per hour. Yung movement nito ay west-northwestward sa bilis sa 15 kilometers per hour. So sa ngayon wala pa itong epekto sa ating bansa, wala pang nakataas na tropical cyclone wind signal, pero as early as tomorrow posible na tayong mag-issue ng wind signal over portions of northern Luzon in preparation sa mga malalakas na hangin na posibleng maranasan pagsapit ng Linggo hanggang early next week. So sa ngayon wala pa itong epekto pero itong habagat o yung southwest monsoon ay umiiral pa rin sa ilang bahagi ng ating bansa kaya makakaranas tayo ng makulimlim na panahon at mga kalat-kalat na pagulan na may pakulog at pagkidlat sa areas ng Ilocos Region, Cordillera, Zambales at sa Bataan. Samantala sa Metro Manila at lalabing bahagi ng ating bansa, mas maliwalas sa panahon na ating inaasahan, bahagi maulap hanggang sa maulap na papawirin, may chance pa rin ng mga localized thunderstorms, especially sa hapon o sa gabi. Sa kalagayan nating karagatan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Sir Angel? Kahit ganun kalakas yung paparating na bagyo, walang gale warning ha? Opo, so yung gale warning po kasi natin Sir Angel for the next 12 hours. Pero sa mga sunod na araw, no, habang lumalapit itong bagyo kasi at the earliest possible by Sunday pa natin mararamdaman yung mga hangin at ulan ng bagyo. So as early as Saturday po bukas, posible na tayong mag-issue ng wind signal. So para mabigyan natin yung mga kababayan natin sa Northern Luzon ng enough time para makapag-prepare sa mga malalakas na hangin at ulan na dala itong si Bagyong Nando. Pero Dan, nandun pa rin yung probability na maging super typhoon siya. Yes po, Sir Angel. So yung highest wind signal na posible nating i-issue para sa bagyong ito ay signal number 5 dahil hindi natin inaalis yung posibilidad na mas lalakas pa ito into a super typhoon category sa mga susunod na araw. May chance bang tumama na Metro Manila? Malayo po yung track niya, no. So at the very least posible tayong makaranas sa mga pagbugso ng hangin over Metro Manila, pero yung pinakamatatamaan talaga or pinakamaapektuhan base sa analysis natin ngayon ay yung area ng Northern Luzon. So sa Metro Manila naman, posible makaranas tayo ng mga pagbugso ng hangin. So dulot yan nung habagat na hatakin itong si Bagyong Nando. Oo. Yung pag-ulan Dan sa Mindanao, flooded ngayon ang ilang bahagi ng BARM. Yes po, Sir Angel. So ito yung most likely ito yung mga pag-ulan na naranasan nadulot ng habagat sa mga nakarang araw. Habagat so, yun. At least for today, wala naman tayo nakikita ang sustained na pag-ulan over these areas. Pero yun nga po, since may mga naitala tayong flooding or landslide sa lugar na ito, saturated yung lupa, so kahit mahina yung mga pag-ulan na ating maranasan ngayong araw, possible magpatuloy yung mga hazards na ito. Okay. Bukas yung linggo pa pala yung September 21 ano. So September 21 sabi mo magiging maulan kasi mararamdaman na natin si Nando. Yes po, Sir Angel. So as early as sa hapon ng September 21 saka natin mararanasan yung mga pag-ulan at mga pagbukso na hangin na dulot ni Nando, particular sa area ng Northern Luzon. So for Metro Manila, possible makulimlim yung ating panahon at may mga pagbukso ng hangin dulot po nung habagat na hatakin ng bagyo.
Dan, maraming salamat ha. Ingat din ho kayo dyan at magpahinga din ha. Vitamin C, huwag kalimutan. Ayan, thank you. Sir Angel, good morning po. Si Dan Villamil mula sa Pag-asa.